Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Edukasyon sa Pagpapakatao 2, Quarter 3, Week 7 at 8. Pagpapakita ng kaayusan at kapayapaan sa iba't ibang paraan. Sa aralin na ito, ating mas palalawakin ang iyong kaalaman sa kung paano mo pa maipakikita ang kaayusan at kalinisan sa paraang kaya mo. Sa nakaraang aralin ay iyong napag-aralan ang halaga ng kalinisan at kaayusan sa isang pamayanan. Natutuhan mo ang iba't ibang programa ng iyong barangay na tutulong sa pagkamit nito sa inyong lugar. Masdan natin ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama! Makikita natin na merong naliligo, nagsisipilyo, nag-aaral, at naghihiwalay ng mga basurang maaari pang i-recycle. Ginagawa mo rin ba ang mga ito? Kung ginagawa mo ang mga ito, magaling! Ang pag-aalaga at pagiging malinis sa kapaligiran ay lagi munang mag-uumpisa sa pagiging malinis at maayos sa sarili. Bago ka makatulong sa paglilinis at pagsasaayos ng ating paligid, mahalaga din na magsimula ka muna sa iyong sarili. May kasabihan na ang batang malinis sa katawan ay malayo sa karamdaman. Ang kalinisan at kaayusan sa iyong katawan at gamit ay hindi mo dapat na nakakalimutan. Kapag malinis ka at maayos sa iyong katawan at gamit, malalayo ka sa mga sakit o karamdaman. Ito rin ay iyong madadala at maipakikita saan ka man magpunta. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check ang pangungusap na nagpapakita ng pagiging malinis sa sarili at sa gamit. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, naliligo ako araw-araw. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging malinis sa sarili at sa gamit? Tama! Kaya ang sagot natin ay check. Ikalawang bilang, ako ay nagsisipilyo 2 beses sa isang araw. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging malinis sa sarili at sa gamit? Tama! Ito ay nagpapakita ng pagiging malinis sa sarili at sa gamit. Ikatlong bilang, maayos kong sinusuklay ang aking buhok. Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay check. Sa ika-4 na bilang, inaayos ko ang aking higaan pagkagising sa umaga. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging malinis sa sarili at sa gamit? Tama, kaya ang sagot natin ay check. At para sa panghuling bilang, inililigpit ko ang aking mga laruan pagkatapos ko itong gamitin. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging malinis sa sarili at sa gamit? Tama, ito ay nagpapakita, kaya ang sagot natin ay check. Magaling! Ano-ano kaya ang maaaring gawin ng isang batang tulad mo upang makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa inyong bahay at mga kalapit na lugar? Subukan nating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Kopyahin ang mga kataga sa tula
na nagsasaad ng iba't ibang paraan na maaari mong gawin upang makatulong na panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa iyong pamayanan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. At ang pamagat ng ating tulang babasahin ay, Kahit ako ay bata. Akda ni Shenandoah T. Quick. Kahit ako ay bata at ako ay maliit pa, sa aking pamayanan ako ay mahalaga. Maliit man na gawain ay makatutulong upang kalinisan at kaayusan ay aking maisulong. Paghuhugas ng kamay bago kumain. Halaman sa bakuran aking didiligin. Kalat sa paligid aking pupulutin, at dumi sa aming bahay ay lilinisin. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Pagliligpit at pagtatanim ng mga halaman. Pagsunod sa batas trapiko ay di kakalimutan para sa isang malinis at maayos na pamayanan. Nagustuhan niyo ba ang tula, mga bata? At ang mga maaaring sagot ay paghuhugas ng kamay bago kumain. Halaman sa bakuran aking didiligin. Kalat sa paligid aking pupulutin, at dumi sa aming bahay ay lilinisin. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, pagliligpit at pagtatanim ng mga halaman. Pagsunod sa batas trapiko ay di kakalimutan. Yan ang mga kataga mula sa tula na nagsasaad ng iba't ibang paraan na maaari mong gawin para sa pamayanan. Alin naman sa mga paraang ito ang iyong ginagawa? Ginagawa mo ba ang nasa larawan? Magaling! Ito din ba ay iyong ginagawa sa bahay? Mahusay! At ito din ba ay iyong ginagawa? Napakagaling! Gaya ng sabi sa tula, hindi mahalaga na ikaw ay maliit at bata pa. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang iyong makakaya upang makatulong sa ating pamayanan. Ang kalinisan at kaayusan ay makakamit lamang kung ang bawat isa sa atin ay handang sumunod at tumulong ng may pagmamahal. Isa sa mga maaari mong gawin upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa ating pamayanan ay ang pagtatapon ng wasto ng iyong mga basura sa tamang basurahan. Lahat tayo ay hinihikayat na mag-reduce, reuse, at recycle. Ano kaya ang ibig sabihin ng reduce? Ito ay ang pag-iwas sa paggamit ng mga bagay na hindi maganda sa kapaligiran katulad ng plastic. At ano naman kaya ang reuse? Ang reuse ay ang paggamit ng mga bagay ng maraming beses bago ito palitan. At ano naman kaya ang recycle? Ang recycle ay ang paggamit ng mga bagay na patapon na sa panibagong paraan. Kung lahat tayo ay gagawin ito, magiging napakalinis at napakaayos hindi lamang ang ating paligid, kundi ang buong mundo. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin kung anong larawan ang kailangan sa mga gawain na nasa kahon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang ay bag. Ito ay kailangan sa A.
pagtakbo sa labas. B. Pagsasaayos ng mga libro. C. Paglilinis ng ngipin. D. Paliligo. At letter E. Pag-aayos ng buhok. Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay letter B. Pagsasaayos ng mga libro. Sa ikalawang bilang ay sabon. Ito ay ginagamit para sa A. Pagtakbo sa labas. B. Pagsasaayos ng mga libro. C. Paglilinis ng ngipin. D. Paliligo. E. Pag-aayos ng buhok. At ang sagot ay tama. Letter D. Paliligo. Sa ikatlong bilang, tsinelas. Ito ay ginagamit natin para sa A. Pagtakbo sa labas. B. Pagsasaayos ng mga libro. C. Paglilinis ng ngipin. D. Paliligo. At letter E. Pag-aayos ng buhok. Ang sagot ay tama, letter A. Pagtakbo sa labas. Sa ikaapat na bilang, toothbrush. Ito ay ginagamit natin para sa A. Pagtakbo sa labas. B. Pagsasaayos ng mga libro. C. Paglilinis ng ngipin. D. Paliligo. At E. Pag-aayos ng buhok. Ang sagot ay tama, ito ay letter C. Sa huling bilang, suklay. Ito naman ay ginagamit para sa A. Pagtakbo sa labas. B. Pagsasaayos ng mga libro. C. Paglilinis ng ngipin. D. Paliligo. At letter E. Pag-aayos ng buhok. Ang tamang sagot ay tama, ito ay letter E. Pag-aayos ng buhok. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyon. Piliin ang letra ng larawang nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, kumain ka ng saging. Ano ang dapat mong gawin sa balat nito? A. Itatapon sa tamang basurahan. Letter B ay ihulog lang kung saan. Ang tamang sagot ay tama, letter A. Sa ikalawang bilang, nakita mong tumatawid ang kaibigan mo sa hindi tamang tawiran. Ano ang dapat mong gawin? A. Kausapin mo ito na mali ang kanyang ginagawa. Letter B. Ito ay iyong sipain at pagalitan na mali ang kanyang ginagawa. Alin kaya ang sagot? Tama, letter A. Sa ikatlong bilang, nagtanim ng mga rosas ang nanay mo sa inyong bakuran. Ano ang dapat mong gawin? A. Ito ay iyong diligan. B. Ito ay iyong pitasin o putulin. Alin kaya ang sagot? Tama, letter A. Sa ikaapat na bilang, nakita mong nagsusulat sa pader ang iyong kapatid. Ano ang dapat mong gawin? Letter A. Ito ay iyong sigawan na mali ang kanyang ginagawa. Letter B. Ito ay iyong kakausapin at sabihan na mali ang kanyang ginagawa. At ang tamang sagot ay tama, letter B. Sa ikalimang bilang, may nakita kang kalat sa labas ng inyong bakuran. Ano ang dapat mong gawin? Letter A, ito ay walisin. Letter B, ito ay hayaan lamang. Ang tamang sagot ay tama, letter A. Gawain sa pagkatuto bilang 5.
Kopyahin ang talaan sa ibaba sa sagutang papel. Pumili ng isang nakatatandang kasapi ng pamilya upang suriin kung napapanatili mo ang kaayusan at kalinisan sa inyong bahay. So ang gagawin para sa gawaing ito ay lagyan ng check kung paano naisagawa ang mga sitwasyon, pagkatapos ay isulat ang pangalan at lagda. Ang mga gawain ay niligpit ang mga gamit sa higaan. Pangalawa, naghuhugas ng pinagkainan. Pangatlo, nagwawalis sa loob ng bahay. Pang-apat, nagwawalis sa labas ng bahay. Panglima, itinatapon ang mga basura sa tamang basurahan. At pang-anim, tumutulong sa gawaing bahay. Ang magche-check nito ay ang iyong nakatatandang kapatid o ang iyong mga magulang. Titingnan nila kung ito ba ay iyong palaging ginagawa, minsan lang ginagawa o hindi ginagawa. Pagkatapos ay lagyan ng pangalan at lagda sa ibaba. Para sa ating paglalapat, narito ang mga pagpipiliang sagot. Kalinisan, kaayusan, makatutulong, tahanan at paraan. Narito naman ang pangungusap na ating bubuuin. Kung ganito din ang iyong sagot, napakahusay mo. At ngayon naman ay basahin natin ito ng buo. Bilang pangwakas, masasabi mo na ang kalinisan at kaayusan ay mahalaga sa isang pamayanan. Bilang bata, ako ay makatutulong upang ito ay mapanatili sa napakaraming paraan. Hanggang sa muli mga bata!